Hello. Ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga palangga. So, nandito kami para magbigay ng update sa inyo sa laban nga dito sa between Smartmatic and One American News dito sa Amerika. Ayan, kasama na natin si Attorney Glenn Chong. Nakita niyo naman na busy-busy ang aming eksena dito sa Amerika. But syempre, hindi namin makakalagtaan na mag-update sa inyo. Alright. So, Attorney Glenn Chong, ang post mo recently, di ba, actually, hindi mo nahulaan, alam mo na kung anong mangyayari dito sa pag-disqualify kunyari ng Smartmatic, right, sa Pilipinas. Di ba? Na-predict mo, di ba? So, yun nga, ang sabi mo dito sa post mo, nag-file na ng petition for certiorari ang Smartmatic sa Supreme Court with extremely urgent application for TRO or injunctions. Diba? Then sabi mo pa, samantala COMELEC moved na naman the deadline for the submission of bids from December 12 to December 14. So tama po talaga lahat ang sinabi ninyo. Ano ba sa tingin mo talaga ang nasa likod nito? Actually, mga kababayan sa Pilipinas, magandang gabi po yata dyan sa Pilipinas. Tama ba ako? Yeah, gabi na. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat at sa mga kapwa po natin Pilipino elsewhere in the world. Magandang araw po sa inyo. Dito sa Amerika, magandang umaga po sa inyo lahat. And thank you for joining us dito po sa program ni Ate Claire, ni Miss Maharlika. Alright. You know why? Unahin ko to. You know why I would prefer na magkasama kami na mag-broadcast, mag-discuss about these things because I always look up to Ate Claire, si Miss Maharlika as partner, an integral part of this battle. Katuwang ko talaga siya mula pa noong 2012 nung una tayong magkakilala. 2010. No, 2017. Hindi, nauna pa tayo noon. That was the first time nagkita nagkita pala tayo. But long before that, tama. 2012, nagko-communicate na tayo, nagla-like ka na, nag-share ka na. We go a long way, long way. Right, 2012, that's more than 11 years of fighting together. And actually, this is the first time na magkasama kami here in the United States. So, kaya ganun yung paghanga ko sa kanya, ganun yung credibility that I'm willing to bet on her. So, kaya makikita mo kami, magkasama kami. Hindi lang actually dito sa Amerika, but in the States. So, I mean sa Pilipinas pa. Okay, going to the question Claire, para po sa inyo, mga kababayan, natandaan niyo po, paulit-ulit ko na po itong sinabi. Hindi lang sa ibang vloggers, but dito na una kay Ate Claire, na mag-file pagkatapos ng disqualification, mag-file yung Smartmatic ng petition for certiorari. That is actually appeal by certiorari. Pero ang official na pangalan niya, ng pleading is petition for certiorari. Certiorari is kikwestiyonin mo yung decision ng tribunal, ng judge, because the tribunal or the judge acted with grave abuse of discretion, tantamount to lack or excess of jurisdiction. So, lumagpas siya doon sa kanyang discretion na katumbas na wala kang jurisdiction o kulang yung jurisdiction mo dahil nilagpasan mo yung limit ng discretion mo. Kumbaga, inabuso mo. So, yun yung ibig sabihin ng Smartmatic. Dumulog sila sa Korte Suprema. Sabi ko, Korte Suprema, dudulog sa Korte Suprema. Hihingi ng temporary restraining order or injunction. Exactly. Lahat ng sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan, yung pinag-usapan natin. Yung sinabi ko, dudulog ang Smartmatic sa Korte Suprema and then hihingi ng, in this case, extremely urgent. Extremely urgent. Nakalagay talaga, extremely urgent motion for, extremely urgent application for temporary restraining order or writ of injunction. So, ang sabi ng Smartmatic, in essence, is kagagalang-galang na kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Inabuso ng COMELEC yung kanilang discretion. Tantamount to lack or excess of jurisdiction dahil dinisqualify kami na wala namang sapat na basihan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, drama lang ang lahat ng ito. Drama lang. Ang dahilan ng COMELEC and Bank na i-disqualify si Smartmatic, hinugot lang nila doon sa Bautista was thrown under the bus by Smartmatic. Yun yung tawag natin dyan,
pag sinabi natin mga kababayan na kaso ni Andres Bautista, diretsuhin na natin. Bautista was thrown under the bus by Smartmatic. Trinidor siya ng 4 na opisyal ng Smartmatic. Ito sila Mojica, si Piñate, Herrera, and others. So trinidor talaga si Bautista na kung hindi nyo po naabutan itong issue na to, diniscuss balikan po namin. Balikan nyo na lang sa last diniscuss interview po namin. Nito ni Ate Claire 2 days ago. Yeah. Yung 140,000 views plus. Okay. Yeah. That's good. Oo, dito sa Boljak TV sa YouTube. So we discussed this extensively kung bakit ko sinabi na Bautista was thrown under the bus by Smartmatic. And Lisa Marcos and others may be thrown under the train. Yeah. O kasi mahilig si Smartmatic manaksak sa likod eh. Traidor. So, eto na, drama tong lahat. Okay. Sabi ko rin ha, na may pagkakamali lang ako doon. Ang sabi ko, opening of bids. Hindi. Deadline of submission of bids. Okay. Ang unang deadline ng submission of bids, ito yung paghulog ng bid documents doon sa box sa COMELEC. November 22, if I remember. Kung hindi November 20, 22. Tapos nilipat to December 12. Yes. Ngayon, naantala si Smartmatic pag-file. Kasi yung decision yung resolution ng COMELEC, November 29 yata yun, if I remember right. November 29. Nakapag-file sila December 10. Nung Lunes lang. I don't know anong araw sa Pilipinas ngayon. 13 na yata. Merkulis na ba dyan? Magmi-Merkulis. Magmi-Merkulis kasi umaga. Alas 11 ng madaling araw. So kung alas 11 ng madaling araw, magmi-Merkulis by midnight. Yeah. So nung Lunes lang dyan sa Pilipinas, nag-file ang Smartmatic. So kumbaga, from November 29 to December 11, medyo mahaba. Mahaba yung time. So si COMELEC, true enough, na sinabi natin na drama lang. Nilipat na naman ang deadline for submission of bids from December 12 to December 14. Kasi yung mga kaibigan natin dito sa Amerika, palagi di ba sinabi ko, bantayan natin yung araw na December 12. Bantayan natin araw na December 12. True enough. Nilipat na naman nila, ni-move na naman nila from December 12 to December 14. Remember mga kababayan, ang sabi ni Smartmatic, extremely urgent application for TRO or writ of injunction. So, minamadali nila ang Korte Suprema na isuhan nyo kami ng TRO. Bigyan nyo kami ng injunction laban sa desisyon ng COMELEC. So si COMELEC naman, minub na naman niya yung deadline of submission of bids. Kasi drama. Para ma-accommodate si Smartmatic. Oo. Yeah. Tapos, mga kababayan, yung deadline for submission of bids, ito yung paghulog ng bid. Ibang araw pa yung opening of bids. Yes. Pwede pa nilang i-move yun to another date para ma-accommodate talaga si Smartmatic. Now, pag bukas ng bid documents, kasama na may TRO na, may injunction na. So kung nag-issue ng TRO or mag-issue ng TRO or injunction ang Supreme Court, sasabihin na ni COMELEC, tali na po yung kamay namin. Wala na kaming magawa. Kailangan buksan ang bid documents ni Smartmatic. So it is as if walang disqualification. Yeah. So diyan mga kababayan, ang malinaw na drama lang ang lahat ng ito. Yeah. Drama lang ang lahat ng ito. So willing talaga si COMELEC na i-move yung date para ma-accommodate yung TRO or injunction ni Smartmatic dyan. Kasi nga, drama lang. Because it is all a drama. Si George Garcia, hindi ka makikinig, pati yung mga kasama mong komisyoner, baka itulak din kayo sa trend ng Smartmatic. Itulak din kayo para masagasaan kayo, madurog kayo. Tulad ng ginawa nila kay Bautista. Yung kay Bautista, bus lang. Baka sa inyo, trend. Yeah. But anyway, sa kabila ng ganyang delaying tactics o drama lang ng COMELEC, may good news naman kami. Diba? Dito sa declaration, remember the last time nag-usap tayo, Attorney Glenn, tungkol sa declaration na ifa-file ng One American News. Yung mga sinalaysay mo sa kanila na mga dayaan na naganap sa Pilipinas. So ikaw na ang magsabi sa ating mga kababayan na talagang, sabi ko nga, may mga eksena man na hindi pabor ng konti sa atin dahil sa drama ng Smartmatic dyan sa Pilipinas, pero dito mukhang umaayon ang tama sa atin. Kasi nga, dito sa Amerika, ang hustisya gumugulong talaga. Kaya nga po mga kababayan, kahit even if it entails so much
effort on my part to come, pumunta ng Amerika. Ginawa ko yun. Alam nyo, ang kapatid ko dumating ng Pilipinas sa araw na ako'y umalis. Yeah. Ang kapatid ko po ay doktor dito sa Amerika. Hindi po siya doktor sa Pilipinas. He was really very resourceful. Hindi siya kumuha ng yung exam sa Board of Medicine sa Pilipinas. Dumiretso siya sa New York. Doon siya residency, and then doon siya kumuha ng kanyang exams. And then, I love my brother so much. I have not seen him for many years. And then, umuwi siya the day that lumapag kami rito. Nagkasalisi kami. But I know that he's coming. So, actually, yung bakasyon ng kapatid ko, I will see my brother lesser days than kung hindi ako umalis. I could have spent more time with my little brother, whom I love dearly, kung hindi ako pumunta rito. Nawala na nga eh. We're here more than 9 days already and still counting. Yeah, so in other words, mas pinili mo yung laban dito. Yes. You know, dahil because alam ko, Ate Claire, mga kababayan, na dito may chance tayo. Yes. So, mga kababayan, ito po yung personal ito po yung declaration ko. Tingnan po ninyo, ha. Anyway, I will give this to Ate Claire. Ipo-post natin later, mga palangga, kasi fresh na fresh ito galing mismo sa law office ng One American News. So ang nakalagay dito, in the United States District Court, for the District Court of Columbia. Ayan po yan. Actually, ibibigay ko po ito ng buo. Kaya Ate Claire, para siya na lang po ang mag-post. In recognition na malaking-malaki ang tulong ni Ate Claire, ni Miss Maharlika, dito sa laban against Smartmatic. So, you will not see this post with sa Facebook post ko later po, sa wall ko po. Later. Paunahin ko po si Ate Claire, si Miss Maharlika, para makita po ninyo na she is credible, mapagkatiwalaan, at ito ganito ang kalaki ang tiwala ko sa kanya. Salamat. At sa grupo po niya dito sa Amerika. Actually, hindi lang po siya nag-iisa dito. Marami kami. Nakita ko po yung mga kasama ni Miss Maharlika, ni Ate Claire dito sa Amerika. Si Kuya Rolly was always there with us. Siya yung nagdadrive. Kuya Rolly, thank you so much. Tita Ana. Tita Ana kasi sila. Mag-asawa. Yes, si Tita Ana is very understanding. Of course, sinasamahan tayo sa laban na ito. Yes, andyan si Tita Helen, brother, and si Kuya Tito Jojo, brother, and they've been very supportive. I can feel the love among all you guys. And so that's why I decided na hindi ko muna i-post ito sa Facebook wall ko. Bigay ko muna kay Miss Maharlika, kay Ate Claire. Maraming salamat. Para makita po ninyo kung gaano kalaki ang tiwala ko sa kanya. Thank you. In recognition of all her efforts also to help us. So, ito yung declaration. I will just show you. Kasi baka sabihin ng mga detractors natin, declaration, wala naman kayong pinakita. Okay, di ba? So, ito po yung, it's a 15-page declaration. Nandyan po yung pirma ko. Nung final po yan. So, na-file po ito nung Saturday. Yun nga pala, tinanong ko nga po sila, pwede pala kayong mag-file ng Sabado? Kasi doon sa law office, actually nagko-compare kami ng notes. How's the process in the United States? How is it in the Philippines? For one example, mga kababayan, yung electronic filing. I think this is an electronic filing. Kasi ang District of Columbia, the Federal District Court is in Columbia. Nandun sa malapit yan sa, di ba, sa Washington DC. District of Columbia. Ang OAN na mga abogado ay nasa Houston, Texas. That's about 6 hours away by plane, or 5 hours to 6 hours away by plane. More or less. So, electronic. So, pwede silang mag-file ng electronic filing even on a Saturday. Basta, there's an urgent need. Basta an urgent need. In the Philippines, wala pong ganun. Magpa-file ka Monday to Friday lang. Monday to Friday lang sa Pilipinas. Sa Amerika, pwede kahit Sabado. Kaya mabilis sa hostisya. Kahit basta electronic filing. For one, in the Philippines, yung electronic filing hanggang alas 5 lang ng hapon. Ganun ba? Hanggang alas 5 lang ng hapon. Yung cut-off time, yung office hours. Office hours. So, electronic filing sa Pilipinas, mga korte hanggang alas 5 lang. Pag lumagpas ka ng alas 5, kasi one time nag-file ako mga alas 6 ng gabi, may notice yan na,
huwag ka mag-file ng alas 6 ng gabi, walang opisina to. Wow. So your filing is treated as filed the next day. The next day. Pero sa Amerika, you can file it up to midnight. Yeah. Oh, you can file it up to midnight. That's good to know. So at least alam niyo, Yeah, that's good to meron know. din Thank kaming you. na-share sa inyo. Yeah. So you can file it up to midnight ng araw na yon. I think it's still considered as filed on that same day, Yeah. basta up to midnight.